me? Gaano kalalim ang pagmamahal mo sa akin? Kung ang pagmamahal ng mundo ang pagbabatayan natin, sasabihin, kung mahal mo ako, ibigay mo sa akin ng ganito. Kung mahal mo ako, ibigay mo ako ng ganito. Kung mahal mo ako, diba? Ibigay mo sa akin ng langit at lupa, which is impossible. Ang Diyos kaya ibigay ng langit at lupa, pero never ang tao. Amen? So, yung mga promises ng tao, pag sinabi, mahal na mahal kita, pwedeng promises are made to be broken, pwede namang matupad yung promise, pero may hangganan. Pero nasubukan mo na bang tanungin ng Diyos, Lord, how deep is your love for me? Hindi ko po yung tanong ko. Natanong mo na ba? Sige, isipin mo, alalahanin mo. How deep is your love for me, Lord? Natanong niyo na ba yun? Parang hindi pa. So, ang tanong ko naman ngayon, nung tinanong niyo po sa Lord, ano ang sagot ng Lord? Kung gaano kanya kamahal. Ikaw ba sabi nga kamahal ka ba? Kamahal ka ba? Amen. So, si Lord, ang sabi niya sa Psalms 103, verse 11, ang agwat ng lupa at langit, okay, nandyan na po ba kayo sa Biblia? Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. So, sabi, ang agwat ng lupa at langit, sukatin mo man ay hindi kaya sukatin. Sabihin na masyado malayo. Po ba? Amen po ba? Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. So, ibig sabihin, as far as the heavens is from the earth, so great is His love for us. Ganun ka lalim, ganun ka taas, ganun ka kalawak ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Even sa swimming pool ba? Yung swimming pool may hangganan, di ba? Pag nagpunta ka dun sa end, kasi meron siyang parang box type siya, di ba? Merong simento. Pag lumangoy ka galing doon, ang sa pinto, pupunta ka dito, makakalangoy ka. At parang nandun ka na sa edge, kasi kapag bungko ka na doon sa may mga, parang mga tiles. Kasi may hanggan, may limit siya. Pero ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay limitless. Sabihin nga natin, limitless. May walang limit, unlimited rice. Unlimited rice, ano? Kumain ka hanggang mabusog ka. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tanggapin mo ang love ng Lord hanggang sa pag-umapaw, hanggang sa hindi na kaya na puso mo at iaaaw yun. Dahil makapunong-puno ka ng pagmamahal ng Diyos, aapaw yun sa buhay mo at magiging daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Parang po yan parang pag sinalinan mo yung isang baso, pag puno-puno, isasalin mo naman sa iba. So, parang maramdaman ng iba ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po, God's love for us is unconditional. Agree po kayo? Pag sinabing unconditional, walang kondisyon. Walang pasubali, walang ifs or no buts, walang mahal kita dahil, mahal kita kung, di ba? Si Lord, pag sinabi niyang mahal kita, mahal kita. Wala siyang, mahal kita ngayon kasi nandito ka. Pero mamaya, pag hindi ka nag-pray, hindi na kita mahal. No. God's love is unconditional. Walang kondisyon. Unlike sa tao, di ba? Pag maganda ang damit mo, pag mukhang mayaman ka, pag mukhang mabango ka, pag marami kang pera, maraming nakapaligid sa'yo. Pero subukan mo mawalan ka ng pera, yung damit mo sakto lang, yung hindi mapasok sa standard ng mundong ito, siguro hindi mo sila mahahanap. Kung meron lang ka lang mahahanap, mabibilang na lang sa daliri. Pero pag meron ka, this is not real talk lang. Diba? Kapag marami kang makukuha sa'yo,
nandyan sila sa'yo. Pero pag wala na sila makukuha sa'yo, isa-isa ni sila mawawala. Diba? Katulad po ng prodigal son, nung siya ay meron pa, marami siya kaibigan, pero the moment na maubos ang kanyang kayamanan, yung mga kaibigan niya ay nawala. Yun ang pagmamahal kasi ng mundo. Pero si Lord, pag ang pagmamahal ng Diyos sa atin, meron at wala ka, may ngipin ka man o wala, may buhok ka man o wala, may pera ka man o wala, bago man o luma ang damit mo, mayaman ka man o mahirap, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka niya tinitignan sa kung ano yung meron ka, sa physical. Tinitignan ka niya kung ano yung nasa loob ng puso mo. Hello? Hello? Sabi dito, He does not care about our past. Ito pa, si Lord hindi niya tinatangi o ano po ba he doesn't care? Wala siyang pakialam kung ano ka noong past mo, nung past life mo, bago mo siya nakilala, bago mo siya tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Wala siyang pakialam kung ikaw ay drug addict, kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay maganda o pangit ang pamilyang pinanggalingan mo, kung matalino ka o hindi ka matalino o sakto lang. He doesn't care about your past. He cares about your present and your future. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, He cares about your present and your future. Sabi na Jeremiah 29:11, ano po yun? For I know, sige po, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Ano po yung katugtog? Plans to give you hope and a future. So kung si Lord concerned doon sa ngayon at sa hinahanap, He doesn't care about sa noon. Diba? Hindi na binabalikan yung noon. Sabi nga, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, nagkasala ka, tumayo ka, nadapa ka, tumayo ka, humingi ka ng tawad, hindi napapansinin ng Lord yung kasalanan mo. Ang napansinin niya na yung pagtayo mo at yung paghingi mo ng tawad, yung paglapit mo sa'yo. Burado na yung quits na yun. Ganun ang magmahal ang Diyos. Pero ang tao, pag nagsorry ka, ay naku, nakakailang ka na ha. Ilan na? Sige. Ilan ka na. Ganun. Pero, sa Lord, He doesn't care about what you did. Ang tinitignan niya ay yung paano ka lumapit at tumayo muli at lumapit sa Kanya. Ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Tama po ba? Tama po ba? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans 8:35, 38 to 38. 30 minutes na lang. Okay, sige po. Magdadaan natin ba kayo? Romans 8:35. Sabi po dito, Romans 8. Okay, 34, 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kagaluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Butin ko po. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Yung mga nangyayari kaya sa paligid natin? Ang kapighatian? Yung pagdadalamhati? Yung pag-iyak? Yung mga lungkot mo? Pag-uusig? Ito yung persecution? May umuusig ba sa'yo? Okay? May
May nagsasabi sa church ka ng church, wala namang nabago sa'yo. Pero pag-uusip po yun. Paggugutom. Sino po dito yung alam niyo yung walang isasaing mamaya? Pag-uwi na. Mabuti po ang Diyos, binusog na kayo, makakain na po kayo. Amen. Kahirapan. Okay? Sabi ngayon, ang hirap daw, ang hirap ng buhay. Ito ba yung makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Panganib o kamatayan? Ito ba yung mga bagay na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Talon po tayo sa 38. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Ito yung nauna sa 35, sino yung makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Relate down ano yung mga possible cause. No? Pero sabi po dito sa 35, sapagkat natitiyak kong wala. Sabi nyo nga, wala. Makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, o sinagot na, kanina di ba? Kahit ang kamatayan, sabi mo, matay man tayo ngayon, are we sure kung saan tayo pupunta? Amen. May Kristo na po ba tayo sa puso natin, sa buhay natin? Kasi kapag wala pa, it's about time to think about it. Kasi ang buhay ay, hindi siya permanente. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Just recently, I have a friend na nasa Davao po. Namatay po ang isa-isa niyang anak. 26 years old. So, nung last February, nakausap ko sila mag-ina. Ang lakas-lakas pa nung bata. Anong binatang yun. Pero ito po, biglaan yung pagkamatay. So, kumbaga, walang makaka-detect kung kailan ka mamamatay. Okay, pero sabi doon, lihat kamatayan na hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang buhay, itong buhay ba natin pwede magpahiwalay sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig? Buhay natin. The kind of life that we live, pwede ba ito makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kayo lang po yung makakasagot nun. Ang mga anghel, even yung mga angels, hindi pwede makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga pamunuan, mga rulers and principalities, ito yung mga gawa ng kaaway, mga generals ng kaaway, kahit sino pang ipinaklat ng kaaway sa daraanan mo, hindi ito makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, even the present and the future, hindi makakapagpahiwalay, hindi magiging cause, hindi magiging dahilan para mahiwalay tayo sa Diyos at sa pag-ibig niya. Noong tayo ay hindi pa kumikilala kay Kristo, wala po tayong Jesus sa buhay natin. Diba? Alam niyo naman po, nung nagkasala ang tao, yun yung kasalanan ang nagpahiwalay sa Diyos at sa tao. Pero gumawa ang Diyos ng way para mabalik tayo ng sa Kanya presensya. Okay? So, ibig sabihin, wala talaga makapaghihiwalay kasi gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para maramdaman mo ang Kanyang pag-ibig sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Kahit sino ka pa. Sabi nga ni Sharon Cuneta, maging sino ka man. Diba? Maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. Sabi ito, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pansinin niyo po, diba? Laging si Kristo ay nasa gitna. Kasi bakit? Kasi nung nagkasala ang tao, doon na hiwalay ang Diyos at tao. Pero dahil namagitan si Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay muling naibalik doon sa original plan ng Lord sa atin. Yung maging pamilya tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naalala niyo yung story, no? Pag nanakaw na nasa kaliwa ba yung makanan ni Jesus?
Gusto na kapako. Saan po yun? Kaliwa kanan. Saan? Kanan, kaliwa. Sa kaliwa o sa kanan. Okay, saan po? Kaliwa? Saan, saang side nakapako yung magnanakaw na nag-surrender ng life niya kay Jesus sa the very last moment? Kanan. Okay, sabi niya, di ba? Sabi niya dun sa kanya, nililibak siya noong nasa katwa. Sabi niya, uy, tayo, dapat tayo maipako sa krus kasi may kasalanan tayo. Pero siya, ni katiting, wala siyang kasalanan. Kaya sabi niya, kapag nandun ka na, alalahanin mo ako sa iyong pagkasunod. Sabi ni Jesus, ngayon pa lang. Di ba? Sasama ko na kita. Di ba? Last minute, even in the last minute, the moment na, minsan ngayon, nag-aagaw buhay, tinatanong natin, mo ligtas ba sila? You'll never know. Kasi hindi natin alam, nung nasa bingit sila ng kamatayan, sino ba talaga tinatawag nila? Baka the last minute, para silang yung magnanakaw. So, sabi nga, no, neither death or life, hindi ito makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Okay. Agree po ba ang lahat? Okay. So, sabi po sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang pumatay si Kristo para sa atin nung makasalanan tayo. So, yun nga po yung sinasabi ko, di ba? Ipinadama ng Diyos, ganun kalalim ha? Sino po dito kaya mag-alay ng kanyang kaisa-isang anak? Michelle, ikaw kaya mo bang i-alay si Daniel for all of us? Di ba? Hindi? Sino mang nalay kahit gaano karami anak niya, hindi niya ipamimigay yung anak niya. Amen? Kasi bakit? Kahit gaano karami anak na galing siya sa sila pupunan ng kanyang anak. And therefore, mahal sila ng kanyang nanay. Kasi bakit? Galing ka doon sa sinapupunan, di ba? Hindi makakalimutan na ina pa. Ano na? Di ba? Hindi makakalimutan ng ina ang kanyang anak. Pwede pa yung anak makalimot sa nanay, pero yung ina, never. Kasi bakit magkarugtong kasi yung buhay nila. So, ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Si Lord, sa lalim ng pag-ibig niya sa atin, nagawa niyang ibigay ang buhay ng kaisa-isa niyang anak na si Jesus para lang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Para lang hindi tayo makatanggap ng parusa sa mga ginawa nating kasalanan. Para hindi tayo mapahamak at mapunta sa impyerno. Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, ang gusto ng Lord, tayo ay paligtas. Sabi niyo nga, ang plano ng Diyos sa akin, ay buhay ng magkaroon ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na kasama siya. Never na inisip ng Diyos ang kapahamakan natin lahat. Ang iniisip ng Diyos parati ay ang kabutihan, kaligtasan, ang pag-ibig na sa atin. Dito bakit? Kasi tayo ay pamilya niya. Diba sabi nga doon sa training namin sa Epicus tuwing Wednesday, ang Diyos, bagamat may pamilya siya doon sa langit, yung mga nilikha niya na nasa heavenlies, nilikha niya tayo kasi gusto niya magkaroon ng pamilya dito sa lupa. Kaya nga, di ba, kakaiba tayo sa lahat na nilikha ng Diyos. Tayo ay nilikha. Kawanis niya, kaya kung nagmumula ka, hindi
sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. He is concerned about your present and your future. So kaya sa mga nag-aantay dito na ma-meet the right one, God cares about our future. Alam ng Diyos kung kailan yung pararatingin ang tamang tao. Alam din ng Diyos kung kailan naaalisin ang maling tao sa buhay natin. Ngayon po ba? Kasi ganun siya ka-concerned sa atin. Sabi niya po sa John 3:16, diba? Ano nga po yan kung kabisado natin? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Never na in-imagine ng Diyos na ang katabi mo ngayon ay mapahamak. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nais ng Diyos na mapahamak ka. Kaya dinala ka niya rito. At narinig mo ang salita nito. Diba? Kasi bakit? Yung love ng Lord sobra-sobra love, umabang. Sabi nga, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for us. Diba yung distance na langit at lupa na si Lord, nasa langit tayo, nasa lupa, pero pilit tayong inaabot ng Diyos. Kahit tayo, minsan hindi natin siya inaabot. Diba? Kahit tayo, minsan nakakalimutan natin siyang abutin. Tayo ko na ba? Okay. Kahit tayo nakakalimot, pero si Lord gumagawa ng way pa natin para lumapit sa'yo. He is giving us a chance parati, araw-araw. Pagising natin sa umaga, nakita natin yung pamilya natin, buhay pa tayo, nakapasok pa tayo, nakakain pa tayo. Ibig sabihin lang, ito ay manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano yung makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Diba? Kahit ang kahirapan, kahit ang problema, kahit ang kawalan ng pagkain, kagutuman, kahirapan, ano pa ba? Yung mga wars, yung mga naririnig natin sa ating paligid, sa ating bansa ngayon, hindi ito yung makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ito makakapagpabago sa paningin ng Diyos sa atin. Dahil sinabi niya, mahal ka niya, sabi niya, I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you with my loving kindness. Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa lahat sa atin na narito. Kaya kapatid, ikaw na nandito ngayon, hindi aksidente na nandito na. Because it is the manifestation of God's love for you. Ipaparealize sa iyo ng Lord how much love. Ipaparealize sa atin ng Diyos kung gaano siya kabuti. Ipaparealize sa atin ng Diyos kahit saan man tayo magpunta, ano man ang gawin natin, hindi tayo may hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Pero, hindi naman si Lord ay binigyan niya tayo ng free will kung saan natin gustong buhay. May choice sa pag-ibig ng Diyos o sa pag-ibig ng mundo. May choice. Buhay na walang hanggan, o walang hanggang kamatayan dun sa iyo. You have a choice. And that choice is yours. Hindi manggagaling sa akin, hindi manggagaling sa kung sino man sa atin, ikaw at ang Diyos lang ang nakakagaling. Basta one thing is certain, one thing is sure, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Now, ang tanong, paano po yung mga nag-suicide? Namatay na sila. Saan po sila pupunta? Sabi ko nga, di ba, binigyan tayo ng Lord ng free will? Pinili mo yan eh. Ibig sabihin, alam mo na kung saan ka pupunta. Kasi bakit ikaw na mismo yung humiwalay sa pag-ibig niya sa'yo. Diba, maliwanag sa binasa natin, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit
narinig ngayon, where's the music team? Okay, meron po tayong isang kanta na aawitin nila. Na ang title po nito is Your Love. I don't know kung naabutan pa ito ng mga generation ngayon, pero ito ay 1980s. Pinaalala to sa akin ng Lord, siguro last week. I didn't even know, alam mo meron kantang ganun. Sige po, feel free po, sabayan natin itong kantang ito, sabayan natin, ito po yung magpapaalala sa atin, sa pag-ibig ng Diyos. Where can I go from the Spirit? How can I escape your love? Your love for me is deeper than the sea and higher than the heavens above. Where can I flee from your presence? Now that you abide in my heart, my heart is your home, your temple, your throne. So what could ever keep us apart? Your love is higher than the heavens. Your love is deeper than the ocean. Nothing in creation could take me away from your love. Nothing could take me away. Your love, there is nothing greater. Your love, there is nothing stronger. You give to living your life so I could be free. Who can explain your mercy? Who can explain your mercy? Who can comprehend your ways? You show me your grace by taking my place and washing all my sorrow away. I just wanna live in your presence, worship you with all of my heart. Show me the way, draw me closer each day. Don't let anything come to my heart. Your love, your love is deeper than the ocean. Nothing in creation could take me away from your love. Nothing could take me away. Your love, there is nothing greater. Your love, there is nothing stronger. You give to you your life so I could be free. Once again, let's sing your love. Your love is higher than the heavens. Your love is deeper than the ocean. Nothing in creation could take me away from your love. Nothing can take me away. Your love, there is nothing greater. Your love, there is nothing stronger. You gave your life so I could be free. Your love. Yes, Lord, hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Lord, na pinapaalala ng awiting ito, Lord God, na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Nothing in creation could take us away from your love, Lord. Salamat, Lord, na narito ako ngayon, na-experience ko ang iyong banal na pag-ibig sa akin. Lord, dalangin ko po na sa mga narito ngayon, sa mga nakaupo dito, sa nakakarinig ng panalangin ito, dalangin ko po, Lord, na pag umabawi niyo po sa puso ng bawat isa, ang pag-ibig na nagmumula sa iyong trono po. Sabi mo nga, ng awitin, my heart is your home, your temple, your throne, nothing can take us from your love.
Salamat po at hayaan mo, Lord, na maging daluyan din kami. Gamitin mo kami, Lord, na maging daluyan po ng iyong pag-ibig sa aming mga pamilya, sa kaibigan, sa nais ko, Lord God, na pagbigyan ng pag-ibig na kami yung gagamitin. Lord, sa kalusting ito, sinusuko po namin ang aming mga buhay sa iyo. Ina-ask namin, Lord Jesus, that you would take over sa aming mga buhay. Ikaw na po mula ngayon ay siya maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay ngayon. Maraming salamat po sa inyo pong lahat